Enjoy lang nila yung life nila, wag masyadong mag-focus sa gadgets. Oo, kasi minsan lang yung kabataan eh. Kaya yun, dapat i-enjoy nila yung life, dapat maglaro, dapat pagpawisan. O, hindi yung masyadong nakafocus lang dun sa gadgets kasi wala silang mapapala dun eh. Yun, dapat mag-indulge sila ng sports. Katulad ng mga kabataang to, naglalaro sila ng taekwondo. Kasali nga sila sa palarong pambansa. Sa generation ngayon, maganda tulad nitong palaro, na-encourage sa mga bata na sumasali. Hindi lang yung mga electronic gadgets hawak nila. So, mas gusto kong ganito ang mangyayari. Kaya nako-compare ko, kasi nakikita ko, nagiging tamad ang mga bata. Kasi dahil yun sa nakababad sa laro. Kasi sa gadget kasi, logic, pero mas maganda pa rin yung physical may activities tayo. May combination, mas maganda yon. Kasi sa ngayon, ang mga kabataan ngayon, strike anywhere. Hindi nila iniintindi yung kung makakabuting kanilang mga ginagawa. Basta enjoy lang na enjoy yung mga kabataan ngayon. Walang responsibilidad eh. Sa akin lang, yun ang pinaka-importante. Parang disiplina. Kasi kung lahat ng kabataan na responsibilidad, hindi magkakaroon ng mga abuso, hindi mawawala sila ng landas o mapapahamak. Ang advice ko sa mga kabataan ngayon ay to make use fully of their time. For example, engaging themselves in maybe sports, most especially their values. Values they learn at home, in school, and especially in sports. When my grandson entered the sports, he became very, very respectful, very responsible. Bilang isang magulang, siyempre, ang ating mithiin, ang mga bata mapaganda, mapaayos. Ngayon, iba ngayon ang mga kabataan kasi ibang sitwasyon ng panahon ngayon eh. Hindi katulad namin nung araw na kumbaga may takot sa magulang. Ngayon medyo hyper ang mga bata eh. Iba, siguro dahil sa mga number one, gatas na iniinom. Saka mga kinakain nila iba. Saka iba na, ibang nakikita nila sa TV. Pwedeng gayahin. Kaya ibang mga bata ngayon, medyo hyper sila. Sa ngayon, ang may papayo ko po sa mga kabataan, siyempre, maging magalang, maging masunurin pa rin sa mga magulang. And then, iwasan ang mga masasamang, yung mga masasamang bisyo. Like for example, drugs, ganyan. Kasi ganun dati ang mga kabataan, namulat kami ng ganun na sitwasyon na disiplina ng magulang. Although ngayon, hindi naman natin masasabi na mga bata, mga suwail, pero kailangan pa rin ng mga galang sa mga, hindi man magulang, hindi sa lahat ng nakakatanda sa kanila. Malaki ang pagbabago sa ngayon, gawa ng noon, i-compare ko lang sa amin, ang tatay namin sobrang stricto eh. Tingnan lang kami, pagsaway na yun eh. Ngayon, dilat na yung mata mo at sa kaluhan ng dila mo. Ang mga bata, hindi pa rin nakikinig. Bali, ang ma-advise ko sa mga kabataan natin ngayon is always think twice bago gawin yung bagay na gagawin nila. Makinig mabuti sa mga magulang kasi para sa kanila naman ang sinasabi or ina-advise ng magulang. Ganon din sa mga nakakatanda, always makikinig. Kung may sasabihin man yung kabataan, para vice versa, para magkakaintindihan. Good communication lang din para ang ma-advise ko sa mga kabataan, magsabi kung ano yung kailangan nila or kung ano yung gusto nilang sabihin at makinig para mapapabuti sila
in the future. Advice o payo. Ito ay ang rekomendasyon na ibinibigay para makatulong sa pagdedesisyon o kung ano ang dapat na gawin. Ilan sa mga paraan ng pagbibigay ng good advice o mabuting payo ay ang pag-alam sa mga pangyayari bago magbigay ng payo, magbigay ng suggestions na actionable o maaaring isagawa na solusyon, at ang pagpapalakas ng loob sa iyong pinapayuhan para magawa ang pagbabago o pagresolba sa problema. Pero kung para sa kabataan ng payo, ano kaya ang mababasa sa Biblia tungkol dito? Sabi ng Diyos, para maging makabuluhan yung kaarawan ng ating kabataan, doon sa 12:1, ganito nakasulat. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Ayun, para magkaroon ng kabuluhan, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw, dadating sa kabataan, pagtanda niya yung masasamang araw na hirap na siyang kumilos, may sakit na siya, may rayuman na, hindi na makakanta, hindi na makaawit sa Diyos, hindi na makapaglingkod. Kaya ang sabi, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw, ano yung pag-alaala sa may lalang? Doon sa 13, dyan pa rin sa Kapitulo 12. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sana habang kayo ay bata, samantalahin ninyo yung sinasabi sa Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. It's high time for a 17-year-old or 16-year-old youth to be devoted sa paglilingkod sa Diyos. The best way to serve God is to be an instrument for other people's salvation. Ang pinakamabuting paraan na magagawa ninyo sa inyong buhay ay magpakasangkapan kayo sa Diyos para sa kaligtasan ng iba.